to breathe, sensitivity to this I love the rays that set my place and praise the shattered fall. But the chancellors of Jesus wants my coming to behold. Oh, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Oh, I want to know you. To feel your heart and know your life. Looking in your eyes, there's up within me. Eyes that say I want to know you. Oh, I want to know you, and I would give Galing. all my breath to Galing. know you, your death and resurrection. Oh, I want to know you, Lord, I want to know you. Sa mensahe po ng special number, I want to know you more. It is a great privilege for every human na makakilala po sa iyo ng lubos sapagkat puno po ang inyong pag-ibig para po sa aming kapakanan. As we know you more, we feel all the number that we cannot even count kahit pa man ang inyong kabutihan. Kaya narito po ang mga offerings ng inyong mga anak. Bigyan niyo pa sila ng marami pang mga pagpapala na i-entrust niyo po sa inyong mga anak dito po sa Hong Kong congregation. Upang silang lahat ay sasagana sa inyong mga gawain. And it's only you who make it to all of us na kami ay sasagana sa inyong mga gawain. Cause it to be done sa bawat isa po dahil umibig ko sila sa inyong Panginoong Hesus Kristo. Kaya prosper the work of the ministry in this place, Hong Kong congregation. Prosper it in accordance to your perfect will. Salamat po. Kayo po nagsabi naman ninyo sa aking pangalan ay pagkaloob ko. In Jesus' name, amen. Lahat nagsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. So, tayo na mga po sa kapakikinig ng banal na salita ni Lord Jesus Christ. Ating po munang pakinggan ang group singing ay ating po ng on-time congregation. Praise the Lord! It's hard, but you will take me higher. The body
Praise the Lord. Ngayon naman po, tayo po dadako sa pinakmahalagang bahagi ng ating pong pagsisipot. Lord, Praise the Lord! Yan, wala nang ikot. purihin po natin ang Diyos na naglalang sa langit at sa lupa. Yung ating pupurihin ngayon, hindi ito Diyos na gawa lang ng kamay ng tao. Kundi ang ating pupurihin dito at sasambahin dito yung Diyos na lumalang sa langit at sa lupa at sa lahat ng mga bagay na nakikita natin. Alam niyo ba, pinahintulutan ng Diyos na makita ng tao ang universe partly. Kasi ang mga scientists na minito na sila, paano nila habulin yung end, yung pinakadulo ng universe. Kahit mag-travel pa sila ng in the speed of light, they cannot reach the end of the universe. Doon nila napagtanto na universe is expanding faster than the speed of light. To prove na ang Bible na nagsasabi na ang universe is innumerable. Hindi mo kayang bilangin, hindi mo kayang suriin, hindi. It is ad fatum. Kaya siya yung naglalang nitong lahat at siya yung Diyos na ating ngayong sasambahin. Amen? Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Ngayon, nung nag-schedule na po tayo na inimbita nyo kami dito ng aking misis, naghingi po ako ng mensahe kay Lord Jesus. Sabi ko, Lord Jesus, what you want me to speak for them? Hindi yung ako ang gustong mag-speak sa inyo. Ang hiningi ko, Lord Jesus, anong gusto mo na mensahe na sasabihin ng iyong lingkod doon sa inyong mga anak na nasa Hong Kong? Kasi tayo nandito, nagkagather tayo hindi dahil sa tao, hindi dahil sa pastor, hindi dahil sa kanino paman, kundi dahil sa Diyos na naglalang sa lahat. Kaya ngayon, pinasok ng Diyos sa isip ko, nag-whisper ang Diyos na pinapaalala niya sa Bible na meron ding mga OFW sa Bible. Ano ba ibig sabihin ng OFW? Filipino worker. Ha? Yan. Pero ito, overseas Hebrew, Jewish people. Sa Bible na pag-usapan natin. Sino-sino ang mga personalities na nag-abroad? Not because of their own will, but because of the will of the God whom they believe, whom they serve. Isa dito si Joseph. Alam niyo ba si Joseph na napapunta sa abroad sa bansang Egypt? Hindi niya ito sukat akalain na mangyari. Pero ng revelation ang Diyos sa kanya. True dream. Kayo, tanungin ko kayo sa panaginip ninyo, meron pa kayong plano talaga since kayo ay nabuhay na mag-work dito? Wala, di ba? Kayo, wala. Oo. So, i-consider natin ito na dahil tinawag tayo ng Diyos na maglingkod sa Kanya, i-consider natin ito. Hindi ito ating will. Will ito ng ating buhay na Diyos. Kaya, maniwala lang tayo ng buong puso at susunod lang tayo sa Kanya. I-guide tayo ng Panginoon. Basahin muna natin yung nangyari kay Joseph, yung panaginip niya o paano niya ito idinapat sa kanyang mga magulang, mga kapatid, at anong naging reaction po nila. Pakibasa po, Sister Cham. Praise the Lord. And Joseph dreamed a dream, and he told it to his brethren, and they hated him yet the more. And he said unto them, Hear, I pray you, this dream which I have dreamt, for behold, we were binding sheep in the field, and lo, my sheep arose, and also stood upright, and behold, your shields stood around about, and made obeisance to my sheep. And his brethren said to him, Shalt thou indeed reign over us, or shalt thou indeed have dominion over us? And they hated him yet the more for his dreams, and for his words. And he dreamt yet another dream, and told it his brethren, and said, Behold, I have dreamt a dream more. And behold, the sun and the moon and the 11 stars made obeisance to me. And
And he told it to his father and to his brethren. And his father rebuked him, and said unto him, What is this dream that thou shalt hast dreamed? Shall I and thy mother and thy brethren indeed come to bow down ourselves to thee to the earth? And his brethren envied him, but his father observed the same. Ayan. Okay, hanggang doon lang. Genesis 37:11. Okay. So, nanaginip si Joseph at ito po ay kinapuutan ng mga kapatid at mismo ang mga magulang niya, tila ito ay naging para bagang nagbigay sa kanila ng puzzle. Lalo ng mga kapatid na sila po ay nag-interpret sa panaginip, ibig sabihin magbabaw down kami sa iyo. Yun namang mga magulang, gano'n din kami na magbabaw down din sa iyo. Kaya, sinabi dyan sa banal na salita ng Diyos, kung gaano kalayo ang langit mula sa lupa, ganon din kalayo ang pag-isip ng Diyos sa pag-isip natin. Kaya, i-consider natin yan. Malaki po ang layunin ng Diyos. Bakit tayo nakarating dito? Bakit tayo nandito ngayon sa Panginoong Diyos? Pag nandito na tayo sa Panginoon, unlimited ang opportunity na ipapagawa ng Diyos sa buhay natin. Pag sinabing unlimited, hindi natin kayang sukatin o kaya i-imagine paano tayo gamitin ng Diyos sa huling araw na ito. Kaya let us just open our mind, let us just open our heart to welcome what the will of God is sa buhay po ng bawat isa sa atin. Ngayon, ito kasing panaginip ni Joseph, this is in connection sa pangako ng Diyos kay Abraham. Remember, Abraham was promised, God promised to Abraham na parami